Ilan sa mga misteryosong lugar dito sa Marinduque ay natatago sa matataas na bundok at mga kapal na kagubatan ng pinakamalaking barangay sa bayan ng Buwak. At ito ang Barangay Hinapulan. Kilala ang lugar na ito sa tanawin ng mga namumuong kaulapan na animoy dagat na siyang matatanaw mula sa mataas na parte ng barangay na ito. Sa ilalim ng mga ulap na ito ay nakakubli ang ilan sa mga magagandang lugar, mga kakaibang kwento at ang naiwang bakas ng pinakamalaking trahedyang pangkalikasan dito sa Marinduque. Dahil may kalayuan mula sa bayanan ay kadalasang mga residente o iilang individual lamang ang sumubok na maglakbay dito. Ang malaking bahagi ng barangay na ito ay parte ng Marinduque Wildlife Sanctuary, itinalagang protected area dito sa Marinduque. Kaya naman din ay nagpaalam kami sa barangay at sinamahan kami ni Kuya Ricky, isa sa mga residente dito sa Barangay Hinapulan na siyang nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa lugar na aming pupuntahan. Dini nga ni pala ay mga kasama namin ni Parang Reden, sina Tabyonan Vlogs at Kuya Yaw, kapwa namin content creators na kilala sa kanilang mga inspirational nature trips at survival skills sa mga kabundukan sakop ng bayan ng Gasan. Kaya naman samahan nyo kami sa isang napakahabang paglalakbay para tuklasin ang mga kwento, mga magandang tanawin at kakaibang mga lugar sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng Buwak, ang Barangay Hinapulan. Bago marating ang Barangay Hinapulan ay madadaanan muna ang matatarik na kalsadang sakop ng Puyog at Bantay, kung saan makikita na rin ang mga overlooking view ng mga bundok at burol. Matapos ito ay mas matatarik na kalsadang palusong at kurbada naman ang dadaanan bago pa makarating sa mismong bayanan ng Hinapulan. Welcome sa Hinapulan. Welcome. Kayo. Take picture dalawang araw. Kasama sir, kasama. Kasama, dalawang araw. Dalawang araw. Kuya Yaw, dalawang araw. Kasado. Ikaw. Alam mo, may baboy ka doon. May baon ako. Ano? Kasado na, kasado. Sana ito magligo kahit isang linggong hindi. Uy! Ayun, ngayon ay nagaplanuhan namin yung aming ruta. Dahil sa sobrang dami ng pwedeng puntahan din sa Hinapulan. Ay hindi namin papagkasya ng dalawang araw. Kasama. Kaya kasad. Napagkasunduan, ikinasan na. Bali ang mga napagplanuhan ngayong araw. Yung poles, sapa, tsaka try namin silipin yung kuweba. Tapos ikalawang araw, dun tayo sa purpose ng punta natin dito yung may interview tayo na isa na nakaranas ng tailings. Tapos yung ating heritage site dito sa Hinapulan. Sa ikalawang gabi, napagkasahan at napagkasunduan, tingnan natin kung makikita natin yung Sea of Clouds. So yung ating dalawang araw, isang gabi ay naging tatlong araw, dalawang gabi. Gabi-gabi na lang. Gabi-gabi na. Ayun, kasama namin si Kuya Ricky. Yan. Oras ay 9:40 at ang una namin atargetin yung pinakamalayo na agad. Ano par? Let's go guys! Siguro mga ngamoy pawis tayo ngayong araw na to. At syempre ma-explore natin yung lugar kasama si Tabyonan at Kuya Yaw at Kuya Ricky. Let's go! Pag dumakad kita ngayon 9:40, anong oras kita kakarating? Mga 3 to 4 sir. Anong Flash game. anong pwede naming asahan doon sa daan? Marami sir. May magandang polls yung basta Sobrang tarik. surprise. Surprise. Para nakakatakot yung surprise si Kuya. Ano pre? Ano? Nakakaba yung surprise! Ayun, parang hindi ba na inakabahan si Kuya. Yeah. I like this. Yeah. Malayo-layo talaga yan. Oras ang bilang yan. Malayo-layo Mahirap yan. po akyatin. Kaya naman daan ng tao. Basta maglalakad lang. Wait, tama. Kanila. Salamat po. Nandun na sila, Tindi. Kuya, ano pong pangalan nyo? Brian po. Kuya Brian, maraming salamat po. Sige po. Nakatanggap kami ng mahiwagang saging. And guys, bili na kayo. Talagang sariwa-sariwa. Tara Kuya. Sige po, ingat po kayo sa iyong paglalakbay. Hindi kalayo ang lugar. Nakakuha kami ng saging. Saging na hindi pa gaanong hinog, pero dahil malayo ang aming apuntahan, may hinog. Medyo malayo yun kasi yung mga normal na lakad ko, talagang pag natansya ko, hindi ako magapaabot ng dilim. Ay, sorry. Pero ano naman yun? Expect the unexpected. Wala. Grabe ang pagkateng-teng nun. Grabe. Tawid ilog taga ang mga motor dito sa Ilaya. Let the journey begins. Andun na. Para sa unang araw ay plano namin puntahan ang tinatawag na Laslas Cave. Ilan sa mga bagong tuklas ng mga kuweba dito sa ating probinsya. Ayon kay Kuya Ricky, mas mainam na makita rin namin ang ganda ng sapa, mga talon at mga rock formations upang masulit namin ang mga pagkakataong naglalakbay kami dito sa Hinapulan.
Kaya kahit lagpas 5 kilometro ang kailangan naming lakarin bago marating ang kuweba, ay pinili niyang idaan kami sa mga ruta kung saan madadaanan namin ang tinatawag nilang Manato Falls, ang lugar ng Tumikob at Quaco Falls na sakop na ng protected area. Matawid na naman ang ilog. Ang plano ko talaga bago umakyat dito sa Hinapulan, mag-warm up muna ako ng jogging nung mga nakaraang araw, kaso hindi ako nagawa. Sana hindi ako magtika-tika din. Anong diskarte nun, Kuya Yaw? Kwento syempre para solid yung lakad. Kaya hindi maramdaman yung pagod. Chapter 1, ang lakaran sa ilog. Bira pa nakakadaan din eh. First time ko dito sa lugar na ito. At ako'y medyo nahuhuli. Napapatid yung aking sandalyas eh. Ang pahirap. Dahil nagalabit-labit yung aking sandalyas, pinahiram ako ni Kuya Yaw ang kanyang mahiwagang sinilas. So pansamantala kami tumigil din sa may, hindi pa rin kami sa ilog. Doon sa hindi nakakaalam, Hinapulan ang pinakamalaking barangay dito sa Buwak. Kaya ang inaasahan ko talaga dito ay napakalayong lakarin. So bahala na kung saan kita dalhin. Ito daw yung nasabing falls ng Manato. Hey, parang apuntahan na rin ah. Ang laki ng pagkakaiba sa temperatura ng tubig dito tsaka dito. Dito galing oh. Sobrang lamig. Pero ang ganda, dini pa lang, sold na ako dito. Lamig din ang hangin. Konting detour dito sa ating trek papunta sa cave. Itong Manato Falls. Ito. Ilayon 2.5 kilometers mula sa kalsadang Manato Falls at lagpas 40 minutes noong nilakad namin. Malinaw ang tubig dito at sapat ang laki ng liguan para sa 10 o higit pang mga katao. Saglit lang kami tumahan sa Manato Falls at tumuloy na rin kami kaagad sa aming paglalakad. Sarap mag dito, adventure ng mga matangkad, ano? Motocross, motorides. Ang tibay din yung abot yung motor. Grabing tawid ni rin, hindi ko na nabilang kung ilan. Yung unang surprise na nalaman ko itong Manato Falls. Ito na yung ikalawang surprise ko siguro. Ganda. Medyo level up na yung trek namin dito dahil batuan na. So, Ito yung natawag daw na ano? Tumikob. Merong agusan din eh, pero kung mapapansin ninyo doon, sa ilalim ng bato nadaan yung tubig. Yun no? Tumikob daw yung tawag din sa lugar na ere. Medyo level up na itong trek namin. Kaya tinaon namin na tag-araw ay para hindi madulas masyado. Pero medyo madulas pa rin kahit mainit na. Kaya ingat na lang kita. Ito pa yung daanan namin. Wait lang. Wait lang. Upya! Ibang klase rin yung adventure din sa Hinapulan. Hanggang sa marating na rin namin ang lugar ng Tumikob. Sa aking palagay ay dito na nag-umpisang maging mahiwagang lahat ng bagay sa aking paligid. Hindi pangkaraniwan para sa akin ang mga tanawing nakita ko dito. Kaiba ito kumpara sa mga lugar na lagi ko napupuntahan. Para akong dinala sa sinaunang panahon kung saan kakaunti pa lamang ang mga tao sa mundo at wala kang ibang gagawin kundi mamuhay ng payapa sa kalikasan. Magkahalong kaba at pagkamangha ang aking naramdaman mula sa puntong ito ng aming paglalakad. Grabe ang daan puro bato. Ingat lang kita. Level 3 na. Noong una mahaba lang, ngayon ito na nga nasabi ko. Ito na ang aking kahinaan. Ito na ang aking kahinaan, men.
Ito na. Ito na, ito na. Ang naalala ko baka mawarap yung bag. Oh, nakalagpas. This is the face of the nature of Hinapulan. Huwag lamang may lipa. Okay. So ito yung parte na ng Marinduque Wildlife Sanctuary. At yun. Bawal ang hindi otorisadong pagpasok dito. Bukod pa sa bawal na unauthorized sa pagpasok, bawal rin ang panghuli ng mga endangered species, pagpakawala ng mga invasive na species, at yun, bawal magkuha ng mga kung ano-ano mga tanim. Enjoy lang. Enjoy the nature. Ayan. Pag gusto mo mapunta rito, ayan, kasabi sa barangay, tapos magsama ng local tour guide para safe. Tapos din may isang ahana ng ilog. May isang galing din at may isang galing din. So dito kami papunta. Grabe. Ang pangulam. Panlawak sa Lucky Me. Saan galing? Yun ang ating tour guide. Ay, hula ni Kuya. Ano? Tumigil kami din sabi ko pahinga. Pagkakita ko nung sunod na daanan, gilid na naman ng batuhan. No choice ka, Dini. Wala. Dini. 27. Sabi ni Kuya, ay malapit na daw yung unang spot. Siguro mga alas 12, andun kita sa unang spot. Kuya, ano yung unang spot natin? Wakupol. Wakupol. Yun yung daanan namin, mangingilid kami sa bato. Ito na. Masa na. Ha? Ay, tao po. Wala naman akong ganong kaalaman sa mga bato. Pero malam naman akong tumukoy ng kakaiba. Tapos may napansin kami dito, may mga batong may butas. Bukod pa dito sa butas na ito, meron pa dito sa butas. Meron pa dyan. Tapos meron pa dito. So yun. Ayun, malayo-layo pa daw. Ayun. Try natin manguha. May ambag na ako sa ulam, guys. Medyo napapalalim na kami din sa gubat. So maganda pala maglog na medyo marami-raming kasama para less takot. Tuloy-tuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa marating na namin ang una naming pahingahan, ang Cuaco Falls. At ngayon nga nandito na kami sa natawag na Cuaco Falls at exactly 11:48 ng tanghali. Tayo ay manananghalian na rito at mag-set up na sila tabyunan. Di na rin kami nananghalian at nagpahinga habang pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran. Maya-maya ay tumuloy na rin kami at napagpasyahang pagtuunan na ng pansin ng paglalakad para hindi kami abutan ng dilim sa gubat. For sure, tuloy-tuloy na lakad na ito dahil puro pasalungan na kami. Ang target namin puntahan ay yung sa may damba. Ano? Hindi Sa pa sure. ano? Anong inaasahan nyo? Eh di syempre masalungan na naman kami. Hi. Nandito na kami. Rin na yung sinalungan namin. Yun. Tapos doon na sila. Tara. One wrong move and you're down. Buwis buhay, men. Grabe buwis buhay yung pagpunta rito pero grabe.
Grabe, lalim dito. Hindi ko na lang na-videoan pero buwis buhay yung pag-akit namin din eh. Ayun, sa kagaya kong baguhan sa pagganito. Parang EJ eh. So yan. Isa na yun. Bulusok. Diba? Bulusok! Sa sobrang dami ng pulse, nasasanay na yung mata ko. Noong nakaraan, puro tawid sa ilog. Ngayon, kada salungan namin may falls. Doon na sila. Stress na. At nandini na kami. Hindi ko na nabilang kung ilang falls eri. Pero dito na kami. Eh, dini kami. Bye-bye bato. Ay. Grabe. Hindi ko pa alam kung saan pa yung aabutin namin. Magandaan din, mabagal lang yung lakad namin, yung pacing. Dahil batuan nga ni. So ito pa. Samantala kami tumigil din at inasurvey pa yung adaanan namin doon sa taas. Dini sila. Bali, so far hindi ko na lang na-video yung iba dahil yun nga, medyo mahirap yung daan. Hindi ako gaano nakakaramdam ng takot ngayon at maraming ganun kasama. Pero yung hirap, siguro mamaya ako mararamdaman yung sakit ng katawan. Sa ngayon, laban-laban pa yung katawan ko. Pero may mga na ako, may mga pabaon na sa akin yung kalikasan din. Eri ay, napasabit, hindi ko alam kung nali pa eri. Yan. Tapos eri. Yan. Tapos lili ay. Hey! Let's go, guys! 3:30 na ngayon. Tapos sabi ni Kuya, kapag pag nagdire-diretso na kami ng lakad, 4:30 nandun na kami sa last cave. Mamimit namin yung sabihin nating one of the most isolated couples sa buong Marinduque. Kuya, malitaan mo. Dini, mangangapit ka ha. Kapit ha. Kumapit ka. Kapit maigi. Kapit maigi. Wag kang matayo agad. Oh. Yeah. You survive. Balik na tayo. Grabe yung reaction niya. Ano? Gapang na nga ni, tapos mabalik din lang pala. Grabe naman yun. Ayun. Hindi kami galing. Patalungan ka dyan. Tapos na. Pakita na naman kami bato may butas dito. Ito. May bossing delikado, talon. Ba? Ano yan? Uy! May suso kasi yung hawak ko. Ang daming laglag. Hindi ka lang pala madalit. Pwede ka ring hawakan. Pinakamalala mo nature tripping. Nagabagyo, sir. Nagabagyo. Anong ruta nyo? Wala, isa lang. Kabagyuhan, naglaog. Nasaan na tayo? Mga kalating oras na lang, sir.
Ano na lang? Lapit na. Pahig ka, sir. 30 minutes and 2 hours. Awat na, boy. Balik na tayo. Mana pa wisan eh. Di wala ka ngayon. Oh. Ano pala ako May pagsama talaga yun, no? 30 minutes. Ayan, last 30 minutes daw. Ando na. Hindi rin ang aking kahinaan. Iring salungahin. Natiis ko nga yung 9:40 hanggang alas 4. Ay, hindi ko gaanong naramdamang malayo. Ang daming kasama eh. Pero din eh, ramdam ko na yung hirap gawa ng tarik. Nagatuwid na yung aking binti. Nagatuwid na yung hita ko. Yun. Sinaba ng lakad namin. Ngayon ko na nararamdaman itong hita ko na naninigas yung muscles. Magkabila. Yung aking nararamdaman paghinga, goods. Yung aking puso, goods naman. So ngayon, hita naman yung paramdam sa akin. Ayun. Andun na sila. Kahit magpahinga pa ako, malapit na raw naman eh. Ano, pre? Sabi ko sa'yo, uulit ka pa ba? Naman pa. Ito yung ginapang ko na. Yun. Bubad na ng balayan. Parang wala nang lakas yun, ha? Ano? Nagtitig. Upo. Ibang ano niyan. Kailangan po namin ng sambong at saka ng white flower at katingko. Dahil yung kasama ko ay medyo kumikilig na ang tuhod. Pero kaya. Kinakaya niya. Kinakaya niya. Kaya. Parating na kami din sa may medyo pantayin. Grabe yun. Yun ang pinakamalupit doon eh. So, ngayon nga pala ay 4:30 na at nakarating kami dito sa isa sa mga butas na nabanggit sa amin ay parte na ng kuweba. Yan, nabanggit ni Kuya na nung una inasubukan na raw itong pasukin sa loob. Pero nakakatakot ito dahil may tubig ito. Wala, hindi kami gatangka sumuot dyan, pero try natin silipin yung loob. Kasalukuyan pinag-aaralan ng kuwebang ito, kaya hindi pa ito bukas sa publiko. Kaya naman inobserbahan na lamang namin ang tanawing naaabot ng aming mata mula dito sa labas. So ito yung itaas niya. At nabanggit sa amin na ito daw ay malawak sa loob. Nakapagtaka lang kasi. Kasi ako din, isa ako sa mga nag-spear fishing na mamanap na sa dagat. Kung ano yung itsura ng mga bato dito sa ibabaw ng bundok, ganun din yung itsura sa ilalim ng dagat. Yung gaya ng ganito, tingnan nyo. Madalas yan ma-form yung mga ganyang bato sa ilalim talaga ng dagat. Yung sobrang tatalas niya. Yung apakan mo ganun din. Wala siya halos pagkakaiba. Saan dagat yun kaya? Kahit saan po. Kahit saan po namin makita mo, ganyan yung mga bato din. Ito rin, for almost million years or billionaires years din natin alam na nakalubog talaga ang Marinduque. Madiscover nyo po yan kapag pupunta kayo ng mga taas ng bundok. Titingnan nyo kahit saan po kayo pumunta na taas ng bundok, makikita nyo yung mga bato doon na matitigas, na sobrang tatalas. Magataka kayo. Tapos punta kayo ng ilalim ng dagat. Ganun na din halos. Maliban sa mga coral na ano. Grabe. Nakaka-amaze lang ano. Ay nako, sa wakas. Naramdaman ko malapit na may naririnig na akong nagatahulan na aso. Nice one. Nakarating din tayo sa linang. Hey. This is what we call accomplishment. Sana may mga 5 ganito pa. Ano? Sa gitna lamang kami naglakad at naabot na rin namin ang isa sa mga pinaka nahihiwalay na bahay dito sa ating probinsya. Ang tahanan ng mag-asawang Liberato Laslas.
Oh, ito lang ang na-monitor nila. Na-monitor nila, pero hindi na naman napasok yun. Ito lang na ano nila. Kaya nandito sa baba dito. Parang masikip po ang butas, ano? Oo, maliit ang butas doon. Tsaka doon, ina napunta nila yung nasa kabila doon. Doon ay mas malayo, naroon pa sa kabila itong bundok na ito eh, malayo pa. Ay, kaso, ano doon, masukal lang masyado dahil na bumagyo man din, dami ang bauway. Ay mahirap ng pagdaan doon. Noong ako dito nabibili pa yung pugad ng ibon dyan, yan kaya naalaman ko yun, napasok ko yan. Ano pong itsura sa loob dati? Ay, maganda naman. Maganda. Malawak po ang loob. Oh, dito sa labas maliit. Pero pagdating ng loob, maluwang naman loob, palakas. Ako ano pala dito, maliit pa ako dito na ako lumaki. Ako ngayong March ay ako mag-64 na. Ilan taong ka po nung una kang tumira po dito? 12 years old ako doon. 52 years ka na pala po dito. Grabe. Dito na naglaki yung aking mga anak. Ayun po. Nasaan ba ang inyong mga anak? Ay, may mga trabaho na sila sa Maynila. Kamusta po ang pamumuhay dito? Eto, maano naman ako dito. Kahit ako walang kapitbahay, masaya naman ako. Masaya naman kami dito, kahit kami dalawa. Ako dito, alas 5 pa lang, pag ako'y naghahalinis ng kwan, papunta na ako. Naghahalinis na ako ng kwan. Pagdating ng mga tanghali, mga alas 9, alas 10, maawi ako, makain. Tapos paunting pahinga, punta ulit doon. Bawa naman kung may mga nagalukad po, may natulong po sa inyo din ng paglukad. Ganun. Ay, wala. Kaya nga ang dami ng buwan ng aking iyo, wala akong katulong sa paglukad. Saan nyo po nadala ang lukad niyan? Santa Cruz. Santa Cruz na po. Saan po ang daan nun? Dito. Dito na po. Yung sa daan natin kaya? Isang daan naman yan, walang daan bukod yan eh. Mga ilang minuto po na lakarin po dito. Ay, buhat dito hanggang sa may dam yan na isang oras lakarin yan. Tapos may dala pa pong lukad ano? Sunong na eh. Palay. Pwede po ako maglukad dito? Ayun po, maraming salamat po ulit. Hindi po. Tumawi po. Karating ka dito sa sa Las Cave. Dito sa Hinapulan. Makikita ko dito. May mga paniki na pabalik-balik dun sa butas. Ito. Hintayin lang natin lumabas yan. Ayan. Sa ngayon na ito ay nasa exploration stage ng provincial cave assessment team. At ito hindi pa inapapasukan. So, bawal kitang pumasok. Kaya ito, masaya na akong nakita ko ito. Ito yung bukas na kuweba. So, try nating flashlightan. Try nating ilawan yung loob. Saan kita kuya? Paliwanag mo kuya yung lugar na apuntahan natin. Surprise ulit yan. Grabe na sa surprise. Matapos ito ay tumuloy na rin kami papunta sa Makulapnit Water Reservoir. Lugar kung saan namin planong magpalipas ng gabi. Bago pa namin tuluyang marating ang lugar na ito ay halos 2 kilometro pa ng matitinding lusong at salunga ang kailangan namin daanan. Kinukuha ko ng pake ko. Sabi ni tatay doon sa baba, 1 oras lang daw. 1 oras lang daw. Yung pag sa kanya, pag sa amin, sus ko po. Yan. Kanina pa kami naglalakad, tapos ngayon ko lang kapakita itong isa lang to doon sa napakahabang bulusukin. Yan, kalbaryo na yun sa lunga. Kilig na ang tuhod pababa. Laban pa, alas 6 na guys. Halos 1 oras na itong pababae. Walang katapusan pababae. Talaga biro eh. Sa pagkakataong ito ay gusto ko na lang talagang matapos yung palusong na bahagi ng daang ito. Ngunit hindi ko inaasahang mapapadpad pa pala kami sa isa sa mga kakaibang lugar dito sa Marinduque. Ang diversion tunnel ng Upper Makulapnit Dam. Kakalakad namin
naabot namin ring tunnel ng Makulapnit Dam. Kahit medyo madilim na, try namin flashlightan kung ano ba yung meron pa dun sa tunnel na yun. Dahil bihira lang mapod pa dito, pasulitin ko. Base sa datos ng Clon Creepin, ang tunnel na ito ay yari sa konkreto. May taos na 4.5 meters at may habang 582 meters mula sa bungad hanggang sa dulo kung nasaan ang harang nito. Dun pa. Ito galing itong dam. 25 minutes bago mo marating yung dulo. 25 minutes. Base dun sa mapa na chinek ko, itong tunnel na ito ay connected dun sa Makulapnit Water Reservoir kung saan ang laman dun ay malinis sa tubig, hindi siya yung galing sa mina. So dun konektado itong tunnel na ito. Kita nyo guys yan eh. Napakataas. Check, sound check. Mic. Magandang gabi. Lahat. Kung mapansin ninyo, yan, taas na yan, bundok yan. Yan. Gabi lang namin napuntahan kaya ganito, pero bundok yan. Binutas sila yung bundok para magkaroon ng tunnel na connected doon sa water reservoir ng Makulapnit. Saglit lamang kami tumahan dito at tumuloy na rin kami agad sa aming paglalakad dahil palalim na rin yung gabi. Ano kaya Ricky? Malayo pa ba? Malapit na. Yun. Ay, sa wakas! 15 minutes and 2 hours. Pang EJ. We made it. We made it. Just do it. Salamat kay Kuya Yaw, napaka-solid. Sinamahan tayo hanggang dulo, min. Nasa dulo na bagat tita? 2 minutes and 2 hours. Ay, salamat. Pantayin na rin. Parang may na-trash talk tayo dito. Ano ba rin? Sir Wawi, palakas na sunod ah. Lakas talaga yung Kuya Yaw, thanks! Yeah. Ilang sandali pa ay narating na rin namin ang gilid ng Upper Makulapnit Dam. Nag-set up lang kami ng aming tent, gumayak ng hapunan, at nagpahinga na rin. Dito ng aming hinapulan adventure. Kuya Ricky, paliwanag mo yung magiging takbo ng ating araw ngayon. Sa tingin ko ay maganda naman takbo ng pauwi na kita. Takbo ng araw na ngayon, kahapon ay gapang ang araw ko talaga. Ayan. Lakad na ngayon, lakad na. Lakad na. Sakit na madaan kuya? Ito yung papuntang Marcaper. Puntang Marcaper. Tapos diretso ng Hinapulan. Hindi ka. Dala ka na sir ah. Hindi. Sabi kahapon ay surprise daw. Na-surprise talaga ako. Pero enjoy naman, enjoy. Oo naman. Once in a lifetime experience ko ito eh. Ang Upper Makulapnit Dam ay pinagawa ng Marcaper Mining Company noong 1975 para ipunin ang tubig na galing sa ilog ng Makulapnit upang magamit sa operasyon ng pagmimina noon. Matapos mangyari ang trahedya noong 1996, napilitang magsara ang Marcaper at mula noon ay hindi na nagamit ang dam na ito. Sa ngayon ay nagsisilbi itong supply ng tubig at pinagkukunan rin ng mga isda at mga tulya ng ilan sa mga residenteng naninirahan malapit dito. Hindi ko na-expect na ganito pala ito kalaki. First time ko makapunta dito sa isang water reservoir dito sa atin sa Marinduque. Dito sa portion ko nasaan ako. Ayan, mapapansin nyo yung galaw ng dahon papunta dun. Ito yung daan niya palabas. Kape tayo guys sa napakagandang umaga. Kompleto ang umaga pag may kape. Yun. Oh, yeah. Grabe. Sulak-sulak na. Nang magliwanag ay doon ko na lamang napansin at lubusang napagtanto na ang huling bahagi pala ng rutang aming dinaanan noong gabi ay parte na ng nooy minahan ng Marcaper. Ngayon ay nandito ka sa doon sa taas-taas ng Makulapnit Dam at nakita namin yung tubo din. Ang haba na ito.
Tapos dito may lumang poste ng kuryente pa na mukhang pinutol. Ito. Dahil nga kagabi hindi namin makita yung nilakaran namin, ngayong umaga ko abalikan yung iba dun sa nilakad namin. Grabe ka na. Dini. Saglit rin namin binisita ang spillway ng Upper Makulapnit Dam. Hindi ko itatanggi na mangha ako sa tanawin nakita ko. Ngunit hindi rin maalis sa isip ko yung panganib na dala ng mga istrukturang gaya nito na unti-unti nang naluluma at tumihina sa paglipas ng panahon. Sabi ito daw yung binitas na bundok. Kinutkot para may mapadaanan palabas yung tubig galing dun sa Makulapnit Dam. Makikita naman natin dito, halata na siya ay binakbak. Ito. Makikita natin dun sa baba, purong bato siya. So mukha talaga siyang binakbak. Ayan. Hindi kalayuan sa Upper Makulapnit Dam ay matatanaw rin ang Lower Makulapnit Dam. Kaiba sa unang dam, basurang mina naman ang laman ng dam na ito. At makikita ang mga sul-ngasul at maberde-berdeng kulay ng tubig na umaagos galing dito. Maganda naman na talaga yung Marinduque, mas maganda kung walang ganito. Closer look. Yan. Medyo mga sul-ngasul na maberde-berde ang tubig. So kalapit lang doon sa nakita nating watershed ay nandito yung mga basurang mina. So mapapansin nyo dito, doon agusan siya ng solid parts ng tailings doon sa part na yun eh. So ito connected pa doon sa tailing pond na sa taas or doon sa tailing pit. Dito may isa pa ring part ng mga structure na ginawa dito para sa minahan noong unang panahon. So ito yung tubo. Hindi ko matukoy kung ito ba ay part ng tunnel, kung ito ba gilingan o labasan ng tailings. So hindi na lang namin tinangkang akyatin yung taas at medyo malayo, mataas. Ayan, pumahinga muna kami saglit din ay. Ngayon ay 10:13. Ang ganda sana nung bundok na iri kung hindi nagkaganari. Habang naglalakad-lakad ako din, hindi mali sa isip ko yung yung pabula, kwentong pagbata, yung The Goose That Lays Golden Eggs. Parang ganun yung nangyari dito sa atin sa probinsya. Sa kagustuhan ng madali ang pagyaman, kinatay nila yung gansang nangingitlog ng ginto. So maihilan tulad ko siya dito sa atin sa Marinduque, sa lubos na pag-asam, sa agarang pagyaman. Sinira nila itong ating kayamanan na lugar. Sana ay may mabibigay na kayamanan sa atin na tuloy-tuloy. Medyo nainip, nawala. Sayang. Habang naglalakad ay mas tumindi pa ang tanawing tumambad sa aming mga mata. Ang itsura ng mga tuyot na halaman, mga kalsadang bihira na madaanan, at mga kagamitang ngayon wala ng pakinabang. At ang mga ito'y nagsisilbing alaala na lamang ng ilang dekadang pagkakasalaulan ng kalikasan dito sa ating lalawigan. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa Upper Tayaban ng Hinapulan. Nabanggit ni Kuya Ricky na madalas daanan noon ang kalsada dito. Para po. Dati sir, may biyahe talaga dito, papuntang Santa Cruz. Anong nabiya? Jeep? Tricycle? Jeep. Galing dito yung Hinapulan? Oo. Yan. Parang ang tagal na nga hindi nadaanan. Parang bihira na. May nadaan sir dito, di nakawala ng mga buhangin. Nagamit ng mga bahay niya. Naalala mo pa yung tambak ng tailings dun sa baba? Ay, naalala ko pa naman po yung naalis na baga nila. Hinatako ng mga tao tapos pinalagay sa mga truck. Saan ninalagay? Doon nakabalik sa top 10 pit yan. Saan nadaan? Dito.
Ah, ito na mismo. Oo, yung malalaking truck din. Haligin ba yun? Patuloy namin binagtas ang kalsada hanggang sa marating na rin namin ang bahay ni na Kuya Ricky. Dito na rin kami nananghalian at nagpahinga. Maya-maya pa ay napagawi rin kami sa paaralang elementarya ng Hinapulan. Dito ay napansin namin ang lawak at aliwalas ng kanilang paaralan. Sa kabilang banda ay napansin ko rin ang sakripisyo ng ilang mga estudyanteng nauna ko nang makita sa ilang barangay dito sa Ilaya. Ang pagtawid sa ilog papasok at pauwi galing sa paaralan. So, yung inadaanan naming ilog din padalawang tawid eri. Ito rin, adaanan din ito ng mga batang nag-aaral dun sa Hinapulan Elementary School. So, bali ito yung padalawang tawid kung nakatira ka dito sa may labasan. Iba yung kulay eh. Ay! Yan, ito yung ikatlong tawid. Ito naman yung ikaapat na tawid. Papunta doon sa may barangay hall. So kapag ang estudyante ay doon nakatira sa may barangay hall, kailangan pa nilang tumawid dito. Ayan, kasama na yung nasa kabila, bali pang 5 yun. Nabanggit sa amin na hindi regular ang biyahe dito. May ilang jeep na nagbibiyahe rito at nabanggit sa amin na ang siguradong biyahe dito ay tuwing Linggo at Lunes kung kailan pabayaan ng mga estudyante at mga empleyado. At tuwing Biyernes kung kailan pauwi naman ang karamihan galing sa bayan. Grabe, apaw hanggang bubong. Ganyan ang sitwasyon dito sa Hinapulan kapag Biyernes ng hapon. Ayan. Karamihan dito, isang beses umuwi sa isang linggo. So, yung iba naman, araw-araw uwian. Pero ganito talaga, hanggang bubong. Bumalik ulit kami kay na Kuya Ricky. Nagsalo sa masarap na hapunan at mga kwentuhan. At maya-maya pa ay gumayak na rin kami papunta sa sunod namin destinasyon, ang Borol, kung saan makikita ang Sea of Clouds. Ngayon ay, nandito na kami sa perfect spot para sa Sea of Clouds bukas. Sana magpakita yung mga ulap bukas. Ay, maraming salamat kuya. Talaga na-surprise kami ng sobra. Shoutout kay Ay, ikasamo talaga. Ikasamo. Ikasamo! Yun! Ikasamo rin. Yan na, ikasamo. Yan, ikasamo rin. Parang ano. Kinasana. Yan. Iba yung higpit. Maraming salamat nga ni pala sa inyo. Ay, Wawi TV. At Tabiunan Vlog sa inyong dalawa. Thank you. At sana nag-enjoy kayo sa aming barangay. At Oo naman. lagi naman kayong welcome dito. Balikan namin ang mga... Maraming salamat at sana ay maging daan ito para mabigyan pansin ng aming barangay. Pabalikan. Ano? Sa humigit 2 araw ng aming paglalakbay ay nakita ko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kasamang kahit iba-iba man ang abilidad ay kapareho mo naman ng interes. Matututo ka ng mga bagong kaalaman mula sa kanila habang pare-pareho kayo naglilibang sa inyong mga ginagawa. Sabi nga ni ay, ang tunay na kasiyahan ng paglalakbay ay wala sa dulo, kundi nasa bawat sandaling tumigil kayo at ninamnam ang bawat sandaling natatanaw ninyo ang ganda ng landas na tinatahak nyo. Makalipas ang 3 linggo ay napagpasyahan namin bumalik sa Hinapulan para sa isang napakahalagang parte ng kasaysayan. Binisita namin ang historical marker na nagsisilbing paalaala sa isa sa pinakamalagim na trahedyang pangkalikasan dito sa ating probinsya. March 24, 1996, nang masira ang tunnel ng Tapian Pit na konektado naman sa Ilog Buwak. Mahigit sa 3 milyon tonelada ng basurang mina mula sa operasyon ng Mark Copper Mining Company ang bumulwak at puminsala sa 27 kilometrong haba ng Ilog Buwak.
Makalipas ang 28 taon ay makikita pa rin ang iniwang pinsala ng irresponsableng pagmimina sa iba't ibang parte ng probinsya. At ang ilan dito ay makikita sa hinapulan. Tila sariwa pa rin sa alaala ng ilang residente ang mga pangyayari noong araw na maganap ang malagim na trahedya. Kaya naalaman namin naggabaha, yung aking bunsong anak ay nataboy ko palabo. Napasama ko lang naman doon sa aming kumarihin. Ay hindi natuloy sila at nanay, hindi na natuloy. Tiya at kuwan, gaba ng putik. Sabi ko, anong putik na mga baha naman? Diyan ang alam kong baha ay tubig. Ayun pala putik. Di labasan kami. Sunod-sunod kami palabasan mag-asawa. Talagang putik. Putik talaga mabaho. Mabahong putik. Parang na yung nasa kulasi. Mga anong oras po nangyari yun? Tansya nyo po? Sigurong humigit kumulang sa alas 6. Ng umaga po? Dahil mapalabo nga yung dalawang magtiya at mamimili naman siya ng paninda. Pinasama ko lang yung bata. Pero talagang putik, mabagal ang daloy niya. Pero yun nga rin ko bumukal ay baka mga alas 3 pala. Dahil mabagal ay alas 3, alas 2 ganyan. Mabagal siya ay ang agod. Malapot na malapot siya. Akala ko po yung ragasang-ragasa talaga. Mabagal na. Hindi, mabagal siya. Malakas pa ang lakad ng guyam. Malakas pa ang lakad ng guyam. Eh noon pong wala yun, may marami pong isda, ganun. Oo, marami isda. Nakatuwang ani at kami ay naghahuli ng tilapia. Ang dala-dala namin kulambo. Lalaki pa ng isda, marami klaseng isda. May hito, may dalag, tilapia. Kaya kami tuwan-tuwa manganguha ng isda dyan sa ilog. Eh ngayon po, meron pa rin po. Meron na madala. Hindi man katulad nung una na talagang halos sa matisod mo ang isda dyan sa tubig. Yan wala. Madalang ang tuko man. Tubig ang nakakabakwan dito ay mabuti na rito, agad ay mahupa ang tubig. Pagdating ng bayan yan, Ayaw po. lubog ang bayan. May gina ito sa kuano, pagka nakita mo ng gabaha na, pwede ka nang tumaas. Ay sa bayan, maalaman mo kumbaga, maggabaha. Hindi na. Palay sa tubig lang, hindi alam nila, yung palay butas na. Saka pag lumawak pa yan, kawawa naman yung yung anak ninyo at anak pa ng anak ninyo, kawawa naman ah. Kaya dapat huwag nang buksan. Nagsimula ang paglalakbay namin dito na puno ng pananabik, na masaksihan ang natatagong ganda ng kalikasan at hindi kami nabigo na maranasan ito. Nakita rin namin ang ilan sa mga kakaibang tanawing maaaring may potensyal na maging pasyalan sa hinaharap. Medyo nakakalungkot lang isipin na sa karatig ng isa sa pinakaprotektadong kagubatan ay makikita ang pinaka-naabusong parte ng ating lalawigan. Hindi pa lubos na nakakabangon ang ating probinsya mula sa pinsalang dala ng irresponsableng pagmimina. Hindi ba natin mapansin araw-araw ay hindi rin nawawala ang panganib na dala ng mga abandonadong pasilidad na patuloy pang naluluma. Wala tayong ibang magagawa sa mga trahedyang nangyari na, kundi kapulutan ito ng aral nang sa gayon ay hindi na maulit pa.